Mabilis ang comment daw dun sa PGMN, Casey Halili and Leandro Leviste. Hindi ko siya na-follow, so I cannot comment. In their haste to attack Leandro Leviste, ang problema kasi no, energy industry is very, very, very unique. Yung mga akala mo na mga concept na pupwede sa mga normal conversation, hindi applicable sa energy industry because of its complexity. Different world talaga siya. Sobrang niyang complex kasi may mga original sins kasi dyan. So, kumbaga, parang mag-ooperate ka based on the original scenes. So ngayon, ang mali nito ni Casey Halili, nagsalita siya tungkol dito sa mga undelivered energy contract, kineme, ganyan. Unang-una, you cannot compare energy contracts to DPWH contracts kasi yung mga energy contract, mga private capital yun eh. Private capital yung mga yun. Pag may bond nga kapag hindi ka nag-comply. So ngayon, private capital yun. Hindi yun katulad ng mga DPWH projects na alam mo pala tong energy, alam mo pala tong sa energy, di ba? Oo, Bax, kasi 5 years ako sa energy. Ganun. Actually, ito si Leandro Leviste, tandang-tanda ko to. Kasi tinanggap namin yung mga, commissioner ko yung mga nag-decide dati nung mga kontrata niya ni Leandro Leviste. Nung time na nagawa na yung rules on competition at saka yung mandatory competitive selection process, grabe mag-bid yan si Leviste. Yung bid niya talaga sobrang baba all the time. Ganon, sobrang baba talaga. So yung sinasabi ni Leviste nung galit na galit siya kay Karen Davila, nung galit na galit yung nag-e-explain siya, na parang, tangina nyo, nung nagbibid ako, I bid the lowest, gano'n. Binago ko yung presyo ng kuryente kasi laging mababa yung bid niya. Which is totoo yun Totoo yun kasi I remember, nung nandun pa ako sa, dun sa dati kong post, dati kong trabaho, nakausap ko yung mga technical people. Kamot ulo talaga sila kay Leviste. Gano'n kasi sabi nila parang, tanga ng trip nitong batang to, ba't ganito, ba't ay ba nitong kumita? Kasi sobrang patalo talaga yung presyo niya ng kuryente. There are other ways where he was able to earn money. Pero at that time, I don't know, siguro parang binibreak in niya yung company sa supply agreements, ganyan. Kaya parang sobrang binababaan niya yung presyo ng kuryente niya, ganyan. When I say presyo ng kuryente, ito kasi yung yung mga generation plant, para ikaw ay makapag-operate ng planta, magko-call kasi ng demand si DOE. Sasabihin ni DOE, for example, sasabihin ng DOE, kailangan natin ng 100 megawatt na kuryente. Ganyan, sasabihin ng isang power plant. Okay, gagawa kami ng power plant na 35 megawatt ang capacity. Okay, you got it. Ganyan. Yung mga ganon. So, sa 35 na yon, na megawatt na yon, maghahanap na si generation company ng mga susuplayan niya. Ano ba yan? Metro Manila ba? Visayas ba? Mindanao ba? Ganyan. So, ngayon, in many situation, actually sinasabi ni Casey Halili na, hindi kayo nakapag-deliver, ganyan, eme, ganyan. Hindi mo naman kinwento, be. Kailan ba nag-apply, kailan ba nila nakuha yung mga kontrata? Kung yung green contracts na yan, nangyari siya at this point, usually kasi, matagal talaga mga negotiations ng mga ganyan, ng mga power plant. It will take 5 to 10 years to fully set it up. Ganon. At sure ako na madaming energy contracts ang undelivered. Sigurado ako. Ang tanong, bakit si Leviste lang yung gusto niyong magpaliwanag? Kaya tingnan mo nung sinabi ni Leviste na parang, you want to talk about it? You want to talk about the undelivered contracts? Then I'm going to tell everyone na merong undelivered contracts. Masira ulo ninyo. Cambio ngayon yung PGMN. Kasi magugulat kayo kung sino-sino yan. Yan rin yung mga nagpapa-PR sa inyo. Yan din yung mga nagpapa-PR sa inyo. Yung mga mayayaman sa mundo, dito sa Pilipinas, yung mga may-ari ng mga negosyo na bonggang-bongga, are also the same people involved in the energy projects. Same shit. So ngayon, pagka kunwari, ikaw, magsasabi ka na parang, mga undelivered contracts, parang pagkatapos yung parang kulang na lang sisihin ni Casey Halili yung problema sa power industry kay Leandro Leviste. Ganon, which is very, very wrong. And sa totoo lang, mas matindi pa yon kaysa sa defamation na ginawa, na kinaso ni Leandro Leviste kay Auntie Claire. Mas matindi pa yun. Yung ganong insinuation ni Casey Halili. Kaya
tingin ko, ako hindi ako magugulat kung kakasuhan ni Leviste si Casey Halili about it eh. Sa totoo lang. Hindi ko alam ang issue kasi hindi ko naman napanood yung ni Casey Halili. Hindi siya dumaan sa wall ko. Pag hindi dumaan sa wall ko, Ang problem kasi, heavily promote ng PGMN. Grabe yung promotion ng PGMN before nung release nung kay Casey Halili na there is a DDS adjacent personality. Meron kaming nakita and talagang thoroughly pinag-aralan kinamit. Diyan kami natatawa eh. Kasi yung mga tao na... Ano ibig sabihin ng DDS adjacent personality? Ayun yung description nila. Hindi, ano ibig sabihin nun? Alam mo, if a term is so obscure, that's propaganda. Correct. Hindi ka dapat, pag mga adjacent, ibig sabihin malapit. Okay, o di malapit, kaya naging malapit dahil kinonek mo. Pero, At saka, bakit siya relevant dun sa issue? ako na parang, bakit kasi lumabas na naman yung issue kay Leviste because tinitiran niya yung allocables Oo. and MOOE. Kasi kung issue pala yan na walang na-deliver, bakla kailan pa hindi na-deliver? Kailan ba hindi pa na-deliver? What's the timeline? Ang sabi nila, kasi some of the contracts were already suspended. Some the supply agreement were already terminated. So, ibig sabihin, hindi nila na put up yung power plant na supposedly pinramis nila na ipuput up. O di fine, edi hindi na. O di hindi. O, anong nawala? Eh di ibig sabihin, wala silang business. Wala namang nawala sa'yo. Kasi halimbawa, halimbawa si Bam Aquino. Anong panahon nila Bam Aquino? Meron silang inaprobahang franchise ng telephone, ng telco, yung Avocado Avocado Telecoms. Nag-approve sila ng franchise Avocado Telecoms. Bakla, Avocado Telecoms ba ngayon? Ayun yung ni-raise ko dating issue eh, kung nataalala niyo yan. Asa na itong Avocado Telecoms? Kasi inaprobahan nila yung franchise ng Avocado Telecoms sa panahon ni Pinoy. Bakla, for many years, walang Avocado Telecoms, pero nag-approve sila ng franchise. So, asa na yun? So, ibig sabihin, nag-approve ka ng franchise na hindi naman pala viable. Pwede pala yun, at wala namang consequence. Mawawalan ka lang ng franchise at the next. Kasi gano'n ang franchise, no? Pag hindi ka naka-deliver, kung hindi ka na, whatever is in your franchise Revoke siya eventually. Revoke siya eventually. So, meron siyang pang-check and balance ng franchise. Ngayon, kung if you really want Leviste not to have the franchise renewed, you can actually advocate for it in the renewal of franchise. Katulad nung sa ABS-CBN, di ba? May mga... Kasi pag franchise hearing naman yan, no? Renewal ng franchise, magi-invite sila ng mga objectors. Ngayon, ako talaga, for advice ko na lang sa Casey Halili, if you really believe in the issue, I suggest that you appeal as one of the objectors ng franchise. Correct. And then, tsaka yun nga, yung parang, pag ang concern mo, mga undelivered contract sa energy. Renewal of franchise yan. Renewal of franchise. Well, ito wala tong franchise eh. Kasi, ang generation sector kasi is competitive. It doesn't require a franchise. It doesn't require a franchise. Wala tong franchise. It's a private endeavor. Kaya wala kang public fund na involved dyan eh. Ano issue? Ewan ko sa kanya. So anong issue? Dahil yung business, nagplano sila at hindi nila nalagawa yung plano nila. But this is normal in every business. Yeah. Not all business plan eventually materializes. Correct. And actually, sa totoo lang, pagdating sa energy, medyo common yan. Kasi nga, capital intensive kasi ang pagtayo ng power plant. Ang energy, lalo na. So, ano yung issue? Ang issue niya, kasi parang contractor daw ng energy parang kinumpare niya si Leandro Leviste na, si Leandro Leviste, contractor din yan eh, pero contractor yan ng energy. Parang katulad na, parang kumbaga, yung mga contractor sa mga flood control project, ang version daw nun ng contractor ng energy ay si Leviste. Ganon. Parang, pero magkaiba yun. Kasi private capital yun sa energy kasi competitive yun eh. Hindi naman yun kailangan ng franchise. Competitive yun. Pagkatapos ngayon, itong sa DPWH, galing GAA yan, direct up, galing sa tax ng taong bayan. Okay? Ganon. Ang sa DPWH, ang kapitalista dyan, taong bayan. Dito kay Leviste, ang kapitalista dito, si Leviste. Oo.
Tapos ngayon, yung mga kunwari, yung mga hindi nakukomplete na project, unfortunately, no, and this is the reality, unfortunately, sa energy industry talaga, common talaga dyan yung, kunwari, Hindi sasabihin mo, oo, magtatayo ako ng 100 megawatt na power plant, ganyan. So ngayon, ano yan, ang tawag dito, 100 megawatt na power plant kasi may plano ka na i-divide mo yung generation plant mo, so let's say sabihin natin na 5. So 2020, 2020, ganyan. At a certain phase 1, 20 megawatt yung itatayo mo. Sumunod, tatayo ka ulit ng isa, another 20 megawatt. So meron ka ng 40. So meron ka ng hanggang sa maging 60, hanggang sa ma-achieve mo yung 100 watt na initially na pinangako mo. Apples to apples, orange to oranges dapat ang comparison, ganon. So Kasi ngayon dito, business decision to, yung pagdating sa not energy. to put up. Not to put up. So for example, nakakuha kami ng kontrata to get a 100 megawatt power plant. Kaso nga lang, hindi na namin matuloy kasi nga, hindi kami nababayaran dun sa first 40 megawatt na tinayo namin eh. Hindi kami makahanap na susuplayan. Hindi viable sa amin. So, hindi na namin ma-deliver yan. Actually, so what just happened in Leviste is the normal business cycle. You try, you risk to try to put up a business. You didn't get customers. You didn't the situation did not favor you. So, you stopped So, it. maghihinto na yung business. So, it's just normal for businesses. Pero magkaiba naman yung flood control project. Binayaran ka, hindi mo ginawa. Fully paid. Kaya hindi mo kailangan ng customer sa Oo. flood control project. Fully paid siya. Kasi the customer there is, the client there is the Filipino people. Bayaran kita, magtayo ka ng flood control. Hindi ka pwedeng magdahilan sa flood control na hindi kami nakapagtayo kasi wala kaming customer. Bakla meron ka ng customer yung nagbayad sa'yo na magtayo ng flood control project. Yung kay Leviste is, okay, magsusupply kami ng 100. Nagtayo sila ng una, hindi viable. Ikaw ba negosyante? Pagpapatuloy mo pa rin ba kung hindi viable? So, ibig sabihin, there's nothing out of the ordinary with what happened in the Leviste situation. Unless Leviste got a contract from the government and he was paid to do it and he didn't do it. Oo. Hindi gano'n. Hindi siya yung parang hinahand out ng government na contract. Hindi. Kasi the contract is going to be between the distribution company and the generation power plant. The distribution utility and the contract between the distribution utility and the generation plant are always approved by the regulator. Pero they are free to to negotiate among themselves. Ganon. So, yung ewan ko, hindi kasi yung the way Karen Davila spoke about it na parang hindi, but it is the government who gave away these contracts, kineme. Ang kadil mo dyan, distributor. Yung distributor, ano yun? For example, Meralco. Meralco yung ka-agreement mo. Private rin yun. Magkaiba yung kadil mo ang government sa gobyerno ng bayad sa'yo. Actually, malabo eh. Kasi kailangan yung ganyan. Kung magpe-presenta ka, Casey, kino-compare mo sa flood control, dapat apples to apples, oranges to oranges. Ano ibig sabihin yan, Casey? Dapat pag sinabi mo na katulad ito ng DPWH contract, you would show that it is really like DPWH contract that has an allocation from the JA. Oo. Yan ang apples to apples. Apples to apples, flood control project, at saka irrigation projects. Yan ang apples to apples. Okay? Ngayon, ano yung orange to orange naman ditong comparison, Casey? Ang orange to orange dito naman is yung yung contractor ng flood control ay naging ghost project. Okay? Can you compare it sa isang business venture na hindi nag-materialize, na hindi mo naman binayaran? So, ibig sabihin, magkaiba na siya. Kasi, hindi naman ito komplikadong usapin eh. Magkaiba yung Joey, babayaran kita, magtayo ka ng sari-sari store. Magkaiba yun. Or, Kapitan Joey, hingi ako ng business permit, magtatayo ako ng sari-sari store. Bakla, nakita niyo yung diferensya? Kung ako, humingi ako ng business permit, hindi ako nagtayo ng sari-sari store, is there love loss to the government that gave the permit? Ngayon, yung kaliwa naman na
babayaran ako ni Joey para magtayo ng sari-sari store at hindi ako nagtayo ng sari-sari store kahit binayaran ako para magtayo ng sari-sari store. Saang sitwasyon dapat magalit sa akin si Joey? Oo. Baka malamang dun sa binayaran mo para magtayo ng sari-sari store tapos hindi lang tayo ng Oo. sari-sari store. Dahil yun ang talagang maliwanag na onsehan. Oo. Pero Oo. yung humingi ako ng permit para magtayo ng sari-sari store at hindi ako nakapagtayo ng sari-sari store, bakla, walang love loss. Ang mangyayari lang, pag magre-request ka uli ng permit para magtayo ng sari-sari store, may hirapan ka na kasi bakit ka humingi ng permit hindi ka nagtatayo ng sari-sari store? Oo. Yun lang yun. Pero yung kaya this expose, as I understand it from Joey, hindi ko siya napanood, is an expose na hinog sa pilit. It is an expose that is very, very politically motivated and walang sincerity. Walang Doon sincerity sa- talaga yun. Walang sincerity. Walang- Na parang, ano ba talaga gusto mong ayusin? Gusto mong ayusin energy industry? Tangina, good luck. Good luck talaga. Hindi, hindi kasi siya klaro kung ano yung naging kasalanan at ano yung kasalanan. Is it even Oo. against the I really don't see what is wrong in what happened in the Leviste case. Kasi wala kang binayaran. Bakit ka nagagalit? Di ba? Bakit Yun ka ang, magagalit? actually, yun yung gusto kong maklaro. Ano yung kasi yun yung claim nila na parang nakakuha na raw siya ng kontrata, bayad na daw siya, and yet hindi niya na-deliver yung kuryenteng Bayad pinangako ninyo. niya. Bayad ninyo. Yun nga yung gusto kong malaman kasi parang hindi porket nakakuha ka ng allotment kasi ina-allot kasi yung kuryente sa So, hindi energy. ka binayaran. Binigyan ka ng permit. Oo, binigyan ka ng at eto pa ha, actually, ang generation company at ang distribution company, ang arrangement niyan pagdating sa supply ay cash basis. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, di ba, kunwari si Meralco, si Meralco, babayaran niya, di ba ang bill mo sa kuryente is, let's say, pumapatak ng every 10th of the month. Okay, So, every sandali lang. 10th of the month. So, ang distributor, Meralco. Meralco, oo. So, ang generator, si Leviste. Oo, generator si Leviste. So, Okay. tapos si Casey, ang sinasabi niya, walang na-deliver ang Leviste sa Meralco. Oo. Oy, bakit Ano siya lang yan? nagagalit? Hindi, bakit siya ang nagagalit, hindi Meralco? Ayun nga. To be honest, so this is a contract between Meralco and Leviste. So, if there is an issue, the first person, company that would raise the issue is the Is one that Meralco. may contract. Oo. Si Meralco nga binili yung negosyo ni Leviste. So ano nga yung anong role ni Casey Halili at ng taong bayan? Unang-una taong bayan. Anong role ng taong bayan sa contract ng Meralco at ni Leviste? Wala. Because you Wala. didn't pay. If you did, di ba sabi nga ni RuPaul, if they're not paying your light bill, pay them no mind. So, yun pa lang kung nagtatanongin ninyo, anong role ng taong bayan sa kontrata ng Meralco at ni Leviste? Meron ba or wala? Kung wala, shut up. Tapos ngayon, ang ano kasi, ang naging siste kasi, ang naging diskarte kasi nito ni Leviste. Well, I am just parang trying Check. to Churi lang, churi. yung ang tawag dito, yung observation ko lang ba noong nasa energy industry pa ako. Ang si Leviste kasi talaga, sobrang viable talaga kasi pioneer siya isa siya sa mga parang big player ng renewable Solar. So ngayon, ng solar. So ngayon, ang ginawa nito ni Leviste, kasi pinagtataka nito ni Casey Halili na ba, ang dami-daming kontrata ni Leviste, kineme, binag niya ang ganitong kontrata, binigay sa kanya ng DO. Bakla, merong competitive selection process. Yun nga, ang ginawa nga nito ni Leviste, yung mga bids niya, sobrang baba. Kaya marami siyang nakuhang kontrata. So ngayon, kaya yung chunk ng solar, napunta sa kanya. Hindi, I really think na I think yung ginawa ni Casey Halili is hindi niya binusisi yung mga kontrata. Nag ano lang siya. Bakit ang dami yung nabag? Well, una, bakit Hindi. Oo.
complicated kasi talaga sa energy. And So, energy. kumbaga parang, oo, like for example, yung mga generation like yung sinasabi ko nga yung mga undelivered energy contracts, kinemic, ganyan. So for example, okay, ang nakuha nila, ang pinramis nila is magtatayo sila ng 100 megawatt na generation company. So ngayon, magtatayo sila ng 100 megawatt. Kaso hindi na nila ma-deliver, let's say yung 50, yung hindi na nila magawa yung full capacity nila, yung 100 megawatt. In many situations, it's really not their fault that they cannot continue because one of the reason is perhaps the system is not ready. The energy industry right now is actually divided into 4. You have the distribution, generation, transmission, and the consumer. Okay? Ngayon yung tatlo, ito yung mga investment intensive na sector. Yung transmission, yung generation, at saka yung distribution. So minsan, kung kunwari, tangina, magtatayo ako ng generation, kaso nga lang, hindi mo naman makabit sa grid dahil yung transmission hindi ready. So maraming there are a lot of pagdating sa energy, maraming non-linearities. Maraming moving parts. Oo, maraming moving parts. Marami itong moving parts na hindi mo po pwedeng sabihin. Hindi to katulad ng flood control na Bex, biniyaran ka, kailangan mo magtayo ng flood control. So, very linear yung relationship. Okay? At yun din yung isa sa mga reason kung bakit nagtatagal sila sa pagbuo at saka sa pag-deliver. No? Kasi minsan, naka-ready na yung planta, hindi magpatakbo kasi hindi naman siya makakapagtapon ng kuryente sa grid. Dahil hindi ready yung transmission infrastructure. So, hindi rin mabilis makahanap ng customer. Mabilis makahanap ng customer. Actually, hindi mabilis makahanap ng customer. Kasi yung PSA negotiation, it takes years. As in, it takes years. So ngayon, pag wala kang energy contract, paano ka makakapag-convince sa mga investor mo na mag-invest dun sa power plant mo? Ano ba kasing background ni Casey Halili? Doktor. Dr. Casey Halili siya eh. Doktor ng ano? Hindi ko alam, parang dermatologist yata or something. Parang weird naman. So, kaya nung nauna ko napanood yung content ni Casey Halili, ito ba yung beauty queen? Ito ba yung beauty queen? Beauty queen na naging doktor. Ay, yung Miss Manila. Oo. So, actually, yung bombshell nila, parang I'm so sorry. Yung mga nagtatangka talaga na mag-alam-alaman sa energy. May mga dugasan rin talaga dyan sa energy, no? Diyos ko po naman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mayayaman sa buong Pilipinas nandyan sa energy sector. Bix, wala siyang background on energy at all or anything got to do with economics. Sexual reproduction daw yung expertise niya. Oo, bakla. Kasi, at least you have to have a working background, no, on economics, development, sustainability. You don't need, for you to be able to grasp the foundations ba nung dinidiscuss mo. Pero ang kanyang background ay sexual and reproductive medicine and surgery, climate change and health, sexual and reproductive medicine. So, bakit? Ayun nga. Parang ganito lang yung mga Bex, ha? Parang ganito lang yung Bex. Can you imagine me, ha? Bigla na lang akong sisingit, halimbawa, sa issue ng volcanology. Mismo. Bigla na sisingit sa issue ng volcanology. Wala talaga siyang alam. Tapos hindi wala akong basic knowledge ng at least man lang ng seismology, ng geological processes, ganyan. Alam mo talaga, ang ano rin pa kasi ang isa pang point, yung government, this is not only for dun sa time ni PRRD or yung ugali kasi talaga ng mga regulators, ng DOE at saka ng ERC for a very, very long time, napaka-tolerant talaga nila sa mga power plant. And as an observer and as once a regulator, the persisting reason is because talagang kailangan mong mag-encourage ng mga investors kasi nga sobrang mahirap magtayo ng power plant. Sobrang bagal magpatayo ng power plant.
And yung rate ng growth ng pagtatayo ng power plant all over the Philippines is barely catching up doon sa demand na meron yung entire Philippines. So therefore, pagka kunwari nangako kami, ay pap, sige, nangangako kami, power plant, nangangako kami, itatayo namin within 5 years, ganyan-ganyan. So after 5 years, hindi pa natayo, ganyan-ganyan, dahil sa ganito, or kunwari sabihin na natin, at 20% pa lang yung natayo nila, ganyan-ganyan. Alam mo, sa totoo lang, dumadating talaga yung point na, o sige, 20% na patayo nyo, so magkano kaya nyo i-supply? Kaya nyo mag-supply ng 15? O sige, go na yan. Tatanggapin pa rin yan. Kasi ganun tayo kadesperado sa power generation. Kasi nga, yung buffer natin ng supply ng energy, laging manipis. Laging manipis. Di ba yung mga nag-yellow alert, kung matatandaan nyo yung nag-yellow alert, ano-ano, ganun-ganun, na kapag isang matinding contingency lang yun, yari tayo dun. So ngayon, parang kaya ngayon, ang nangyayari, sinatsaga ngayon na parang, sige, tangina ka, di kayo makakomply, basta mag-produce kayo kung ano kaya nyo. Hindi naman tinake into consideration yun ni Casey Halili. So parang kumbaga, parang nagsasabi siya ng kasalanan na hindi naman naiintindihan kung ano yung kasalanan. The expose is so out of tune of anything that you have a background knowledge of. Well, kung wala kang background knowledge, pag-aralan mo muna. Pero ayon naman sa naririnig ko sa inyo, parang hindi naman niya pinag-aralan yung energy business. Wala siyang alam. So, kasi halimbawa, ako naman marami akong hindi alam, like, hindi ko alam mag-programming, hindi ko alam ang karamihan ng sa math. So, kailangan ko talaga pag-aralan para magawa ko siya. So, ngayon, meron akong acquired knowledge because of learning things that I don't know. Pero kung ikaw, magsasalita ka tapos hindi mo alam yung basic, nakakahiya. Dapat na lang, tungkol na lang sa sex ang pinag-usapan mo kasi mas linya. Mas linya sa pinag-aralan mo. Pwede naman pag-aralan yung energy, pero pag-aralan mo muna, be. Dapat pakita mo muna magkano yung binayad ng Pilipinas kay Leviste. Yun ang una, dun tayo Kasi sabi mo parehas to ng flood control. Okay, so magkano binayad ng Pilipinas para gawin ni Leviste ang dapat niyang gawin at hindi niya nagawa? Ito kasi yung isang ini-issue na, Ate Joey, I totally agree with you with si Casey at yung tinutukoy niya dito. However, di mo pa rin matrist si Leviste kasi her mom paved way a law para makatulong sa business niya. Well, I'm pretty sure, baka nung ginagawa ni ang pangalan nito, ni Loren Legarda yung law, baka kino-contemplate niya na magne-negosyo. Nung na-legislate yung batas na yan, siguro teenager pa si Lian Leviste. Sobrang teenager pa si Lian Leviste. Well, para 2009 yata yung renewable energy law na yan eh. Yun, eventually, para makatulong sa business niya. Well, yeah. Okay, nandun, makatulong sa business niya, pero aren't renewable resource. Ano ang law to, yung Renewable Resource Law? Renewable Energy Act. Okay, yung Renewable Energy Act, kasi ang logic mo dyan, inano yung batas para sa anak. Is that really how you see the law? Or incidental na lang na ang anak niya ay nag-benefit? Magkaiba yun, ha? Ikaw, Pilipino ka, tanungin mong sarili mo, may binayad ka ba kay Leviste na dapat gawin ni Leviste tapos hindi niya ginawa? Do you have a contractual obligation as a Filipino people to Leviste that, oy, bakla, bibigyan kita ng 20,000 pesos. Kailangan ma-deliver mo to. Do you have that kind of contract? Yes or no? If you don't have that kind of contract with Leviste, then the issue with Leviste is not the same as the flood control issue, mga pek-pek. Correct. Joey, this is business. This is actually business law 101. That if you take up an economics course or a business course, this is taught at semester 1. Kaya nga tinignan ko yung ni Casey, ano bang background nito? Bakla, wala pa itong background sa business, wala pa itong background sa contract, wala pa itong background sa energy. So bakla, wala kang kinalaman, wala kang alam. Ang nakakaano dito, Sas,
Kasi ang spicy nung mga statements ni Casey, na parang ano, "Prinsipe ng kadiliman, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagdarahop ang mga Pilipino at walang kuryente sa kanilang mga bahay." Yung mga gano'n. And that also is something that ano 'no, yung parang Propaganda. oo, propagandang-propaganda.